Hello traders, hello friends. Welcome again to my channel. I'm Coach Jay. And as usual, weekend ngayon, kaya mas okay mag-analyze and mag-weekly planning dahil hindi magalaw ang market. Okay, so medyo late lang itong video ko na ito pero okay lang kasi it's Sunday night. So okay pa rin yan. And as usual, unahin natin ang pag-analyze dito kay DXY. Okay, kita naman natin, no? For 2 consecutive weeks. Ayan, so naging very weak ang dollar. And then just last week, ito, ayan, medyo nag-bounce siya. So talagang lakas itong level ng support area na ito. Alright? And then let's revisit muna natin yung nangyari. Okay, last week. Ayan, so last week, ito yung mga significant events, no? So nagsalita si Fed Chair Powell. Ayan, so medyo lumakas ang US dahil according to Powell, so Jerome Powell said second quarter economic data has provided policymakers greater confidence that inflation is heading down to the central bank's 2% goal. Ayan. So that's one of the reasons na rin bakit nakabawi ang US. Alright? And also, yun nga, no, yung result nitong core retail sales, 0.4% ang actual, then ang forecast ay 0.1. Alright. And then for next week, ito naman yung mga significant event na aabangan natin. Alright. So, Monday, Tuesday, wala tayong mga high impact news. So, expect natin na medyo baka hindi ganun kadaming volume. Okay? And then on July 24, we have for Euro and GBP CAD. Okay? So, may possibility nga na Monday, Tuesday, balik tayo dito kay DXY ay akyatin niya itong 38.2% dahil if nag-fib tayo, no, from this high to the low, hindi pa naman niya talaga nare-reach itong 38.2%. Okay, ito yung magandang retracement area kasi, and also may possibility din na even dito sa 50%. Okay, so we'll see. Yan. So again, i-observe natin ang magiging price behavior pag dumating dyan. Okay, so yan. And then let's check the daily time frame. Okay. So dito sa daily time frame natin na ang DXY ay nagki-create ng series of lower lows and lower highs. Okay, so possible na pullback lang ang ginagawa niya and then i-reach nga itong 38.2 or even itong 50%. Yan. So kung ang DXY ay downtrend, possible na ang gold, Euro USD and GBP USD ay uptrend. Yan. So that's for DXY. And now let's move on to gold. Ayan, so eto na ang gold. So syempre multi-time frame analysis tayo. I-analyze din natin yung market sentiment. Okay, so dito sa monthly time frame ng gold, very bullish talaga. Especially nung nakita natin itong bullish engulfing na ito, wherein talagang nagkaroon ng bounce dito sa historical resistance now act as support. Ayan. So itong candle na 'to 'no, very aggressive talaga ang mga buyers. Ayan. So nag-create na naman siya ng all-time high, 2,483.74. So nagkaroon ng pullback kaagad and okay, so bumaba agad siya. Pero siyempre, expect natin na ifi-feel niya pa rin itong week dito sa nakita natin sa monthly time frame. Okay, and siyempre nag-fib na rin ako from this low to the high of the impulse. And ayan, nilagyan ko na rin ng rectangle itong level ng 50% and 61.8%. Okay. So weekly time frame. So ayan din, no, para makita niyo yung fib from this low to the high. This is to measure the correction. So nagkaroon na siya. So itong 38.2%, kita nyo, no, hindi siya nag-hold, but instead mukhang pupunta siya sa 50% level ng fib.
And may possibility din na hanggang 61.8%. Pero siyempre, sa ngayon ay hindi pa natin masabi. Ang alam lang natin ay nagkaroon ng all-time high and boom, nagkaroon siya ng pullback. And siyempre, yung kanyang ginawang rejection ay very ano talaga siya, dito sa important level din ng resistance, okay? After niyang ma-reach yan, yung resistance na yan, ayun, bumaba na siya. Okay, so signifies na meron talagang deeper pullback. Okay? Dito kay gold. Ayan. Siyempre, dito bandang level ang ating, okay, support. Okay? So, yan. Now, let's move on to the daily time frame. Okay, yung nilagyan natin ng rectangle. Okay, like itong 50%. Okay, lining up yan dito sa previous resistance yan, possible na mag-act as support. Okay, so i-monitor natin ang price dito next week. Okay, kung mag-hold ba or magbabounce. Okay, pag hindi mag-hold, ito yung possible na next level niya dahil kita nyo naman nagkaroon dito ng double bottom na to. Okay, tapos na-break niya itong neckline and then ni-retest niya tapos yun na nag-continue siya to the upside. So, possible na i-retest niya rin ulit itong neckline na to. Okay? Again, may possibility lang. Okay? Sa ngayon, ang nakikita natin ay naririto siya sa may area ng 50% kaya i-observe natin kung ano yung magiging price behavior niya dito. Okay? Yan. So, let's move on muna dito sa COT report. So, dito ko lang siya kinuha sa tradingster.com. Okay, ang long ay 349,827 versus to only 64,803. Okay, although take note na merong addition sa long orders and meron din sa short. Okay, 16K. And if check natin dito sa ating monitoring ko, kita nyo naman na unti-unti talaga siyang tumataas. Okay? Yan. So, last week, 254K ang net position and then just na latest na report nila, no, 285K na. Okay? Take note na very bullish pa rin ang mga big institutions dito kay gold. Alright? Pero naman, wala namang straight line ng market. So, very, very normal itong retracement na nakikita natin. Okay? Check natin sa S4. Okay, so here in the H4 time frame, we can observe itong M pattern na to and overextended na rin siya. Kaya may possibility rin na makakita tayo ng bounce dito. Okay, and then that's the time na magko-continue siya to the downside. Okay, yan. So if ever na makakita tayo dito ng confirmation, next week maybe ang target muna natin ay dito sa may 38.2% if we want to buy at this area. Okay? So again, magbabay lang tayo if makakakita tayo ng mga bullish price action pattern like double bottom or inverted head and shoulders. Alright? Sa lower time frame like S1. Okay? So that's for gold. Yan. So let's move on to Euro USD starting with the monthly time frame. Okay, kita rin naman natin na unti-unti talaga ay tumataas din yung price. Okay, so therefore looking at the monthly ay bullish rin tayo. Okay, especially narito tayo sa strong level ng support. Historical level of support and demand area. Okay, kita nyo naman for how many occasions pag pumupunta talaga ang price dyan ay nagkakaroon ng bounce. So definitely possible ulit na makakita ulit tayo ng move to the upside. Okay? And then weekly time frame naman, we can see na after nitong very impulsive move to the upside, okay, nagkaroon siya ng consolidation, okay, or ng tinatawag na pause din dito sa market, okay? Yan. So, if we will focus dito sa recent price action niya, kita naman natin na very aggressive din ang mga buyers. Pinupush talaga ang price to the upside. And just last week, no, meron ng attempt na i-break itong previous resistance na to. Alright?
So, bullish pa rin tayo looking at the weekly time frame. Okay? Daily time frame. But before we proceed, let's check also the COT report. Okay? Okay, as you can see, no, from negative 9,519 na net positions ng mga big institutions last July 2, kita naman natin na unti-unti ay nagpa-positive na ang kanilang net positions. Okay? 178K na long versus sa short na 155, 188. So, nag-arrive tayo sa 24K na net positions. Okay? So, even dito sa COT report ay bullish din ang pinapakita sa atin ng report. Alright? So, at least aligned naman ang ating chart analysis and COT. Okay? So, here in the daily time frame, pwedeng mag-abang tayo dito sa level na to dahil magandang demand level yan, okay? Rally-based rally. And if we want to measure the correction from this low to the high, yan. So, nandyan yung area ng 50% level ng FIB. Okay? Possibility na pa ang price to the downside and i-reach niya itong demand level na ito. Let's move down to the H4 time frame. Kita naman natin na talaga nag-shift ang price from downtrend, okay, to uptrend. Yan. Nagkikreate siya ngayon ng series of higher highs and higher lows and ngayon ay nasa pullback stage ang price. Okay, so pwede rin natin i-observe ang price dito sa level na to. Okay. Okay, dahil previous resistance din yan, possible na mag-act as support. Okay, so bullish tayo dito kay Euro USD although meron tayong short term na downtrend for pullback. Okay, yan. So very bullish tayo dito kay Euro USD. Pero syempre, hindi ko naman sinasabi na hindi kayo pwedeng mag-short. Okay, so definitely pwede naman, especially if in-expect nyo na pupunta siya dito sa area na to. And magkaroon tayo ng confirmation candle with A. So, looking at the S4 time frame naman, alright, so kita naman natin na ang price ay naririto din sa magandang support level na to. So, possible na makakita rin tayo dito ng pullback, okay? Especially nag-create din ang price ng double top or M pattern. Possible na magkaroon dito ng retracement bago siya, okay, bago siya bago siya mag-continue to the downside para i-reach niya itong area na to na nakita natin sa daily. Alright? And then last, GBP USD. Looking at the monthly time frame, again, no, the same. Ang price ay nag-bounce dito sa very important level of support or demand area. And nung na-reach niya yan, nag-continue na ang price to the upside. Okay? So, bullish din tayo looking at the monthly time frame dito kay GBP USD. Looking at the weekly time frame, kita naman natin na na-break niya na itong resistance dito sa weekly time frame. Okay? So, ang ganda ng candle niya, very aggressive talaga yung mga buyers. And good chance sa atin ito dahil mukhang ire-retest niya ito, then pwede tayong sumabay mag-buy. Okay? For the correction, we can plot the fib from this low to the high. Okay, so naririto nga yung 50% dito sa previous resistance na possible nga na mag-act as support. Okay, lining up siya dito sa 38.2% and 50% ng fib. Okay, so magandang area ito to look for a buy opportunity. Then, the daily time frame, kita natin na talagang mukhang pupuntahan nga niya itong level na to. Okay, so we should wait patiently and then that's the time na maghanap tayo ng long opportunity. Okay? Okay, so looking at the daily time frame, nag-create talaga siya ng series of higher highs and higher lows which is sort of an uptrending market. Okay, so check the COT report for GBP. Okay, so very bullish talaga ang mga big institutions dito kay GBP USD. Okay, so at kita nyo naman yung increase talaga ng mga net position. So we went from having negative 20,000 all the way up to 132,902. Alright?
So clearly, bullish ang mga big institutions. Let's go back to the chart. Okay, and now let's move on to H4 time frame. Okay, so dahil very bearish pa ang pinapakita niya, so syempre, hindi siya advisable sa ating mga retail traders na mag-buy kaagad. Okay, so dapat ay na ang price ay mag-shift from downtrend to uptrend. Okay, so pwede tayong bumaba ng H1 or M15, karoon ng confirmation candle or ng any bullish price action pattern bago tayo mag-buy. Alright, so yun lang. I hope marami ulit kayo natutunan. Bye-bye!